na malapit ng maghari ang Diyos. Ay iba ngayon ipinangaral na malapit na ang Diyos, magbayad ka, mag 10% ka, may ikapo ka, may land offering ka. Pag wala kang land offering, hindi ka lumalabas na nakikinig ng salita ng Diyos. So yun po yung panglima. Anong ibig sabihin? Yung ibinigay ni Jesus na salita ng Diyos, yung ibinigay ni Jesus na kapangyarihang magpagaling, yung ibinigay ni Jesus na bumuhay ng mga patay, libre, walang bayad. Pero ngayon, marami pong naniningil niya. Panganim. Ang sabi po rito sa panganim, huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. May napakaswerte pa natin. Si Kuya Bert, si Kuya Joe, may mga pitaka ito may tawag dito sa atin karta mulita ba? Ano ba yun? Bulsa. Karta mulita. Mayroong mga laman talaga yung kanilang pitaka. Makakapal yan. Mabutit kami ngayon, mayroong ganyan. Pero ito pong mga alagad na inuutusan, kahit walang dala, maglalakad lang. Wala pang tinatawag na kalisa nung araw. Kung minsan, kung magkaroon pa ng bureko pa, ang sasakyan. Pero sadya yung mga alagad, naglalakad lang, wala na kahit wala kahit anong baon. Pangpito, sa kanya pong sinabi, sa inyo pong pupuntahan ang sabi sa inyong papasukan, ay ang manggagawa daw ay may karapatan sa kanya ikabubuhay. Yan, hindi ikayayaman. Yung iba kasi ngayon, yung mga ngaral ngayon, ang nangyayari, ikayayaman. Mayroon pa nga dyan, tumatakbo yata ang presidente ng Pilipinas nang yumaman, ginagamit na yung sa kanilang kongregasyon. Hindi ko po sinasabi kung sino, no? Mayroon dyan tumatakbo. Saan kinukuha yayaman yan? Doon sa kanilang mga kasapi. Tapos gagamitin mo sa politika, ay napakasakit naman. Samantalang, ang isang mga ngaral ay dapat yung ikabubuhay lang. Ang linaw nito may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Ano po ikabubuhay? Yung sapat lang sa pangkaraniwang pamumuhay. May kinakain ka lang. Mayroon ka lamang pang-sustene sa iyong buhay. Sapat na yon. Hindi kinakailangan magpayaman. Napakarami dyan Sobra-sobra ng yaman. Lumaki ng lumaki ang yaman. Aywan ko, mayroon pa nga dyan, Katoliko rin. Ano po? Mayroon pa po dito. Yung sumusunod, yung po yung pangpito at ang pangsyam. Humanap kayo ng karapat-dapat. Marami talaga dito ngayon. Hindi, kahit ako po, di ko masabing karapat-dapat ako na manirahan sa akin ang mga banal sapagkat ako'y sadyaring makasalanan. Yung po mga tagapakinig, dito kayo maging maingat. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, hindi basta nananatili ang kanyang kabanalan o ang kanyang banal na espiritu o ang mga alagad niya kung hindi karapat-dapat na ikaw ay na pakituluyan at doon ay manatili sa inyo. At napakaganda po sa pangwalong bahagi. Ano po ang sabi? Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ibig sabihin, ang dala-dala ng mga alagad na mula kay Jesus ay kapayapaan. At ang kapayapaan na yon, kung sila ay karapat-dapat, ulitin ko po, kung sila ay karapat-dapat, mananatili sa kanila ang kapayapaan. Pero ito yung mabigat, yung pong pangsyam. Kung ayaw kayong tanggapin, ito yung pinakahuling bilin dito, pakinggan. Ano pong ibig sabihin? Babala ito na mayroong kaparusahan sa ayaw makinig at ayaw tumanggap sa aral ng ating Panginoon. Kaya pag binasa po natin at hindi natin tinanggap, hindi natin pinakinggan, hindi natin sinunda, hindi natin inayos ang ating sarili, sa daladala ng mga nangangaral na ito, ng mga kaparian, ng ating obispo, ng mga nagmimisyon sa ating simbahan, ang parusa po ay napakabigat. Sapagkat pinaiiwanan ng ating Panginoong Hesus at ang sabi niya, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon.
kaysa sa dinanas ng mga taga Sodoma, taga Gomora. Napakabigat po. So, pag binaybay natin, napakaraming mahalagang punto ang pagsubo sa 12. Sinugo, pinagbilinan, hanapin ang mga nawawalang tupa, ipangaral ang paghahari ng Diyos, at tumanggap na mangaral ng walang bayad sapagkat libre, huwag magdala ng anumang bagay sapagkat makapagbibigat lamang para sa inyong pangangaral at may karapatan sa ikabubuhay lang. At humanap lang ng karapat-dapat na dapat tuluyan para ang kapayapaan ay kanilang makamit sapagkat pag hindi nakinig, may problemang darating. Okay, yan ho, si Kuya Ben. Kuya Bert, ano po ang inyong nakikita dito sa pagkakasugo ng Panginoong Hesus sa 12 alagad na ito? Kuya Min, sa karagdagan ng sinabi ni Kuya Joe at ni Kuya Ben, ang nakikita ko po rito ay yung pagbabawal ng Panginoon. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Nang ibig sabihin, ang 12 ito ay walang kapangyarihan na binigyan ng Panginoong Diyos na pumunta sa bayan ng mga hentil at ng mga Samaritano. Okay? Bakit? Kasi mayroon siyang itatalaga na isang alagad niya. Ito'y si Pablo na dating Antikristo. Hindi niya pinapunta itong mga 12 ito kahit ni isa sa kanila. Si San Pablo lamang o si Saulo ang binigyan niya ng kapangyarihan upang maglibot sa iba't ibang bahagi ng mga hentil at ng mga Samaritano. Okay? Kasi yung mga hentil, ang tinatawag ng mga Hudyo noon, kapag ikaw ay hentil, outside ka sa bansang Israel. Hindi ka pinili ng Diyos, ikaw ay makasalanan. Gayon din ang mga Samaritano. At marami tayong mababasa tungkol sa banal na kasulatan, the Good Samaritan. So, ito ang kabuuan, Kuya Min, na ang lahat ng itinakda ng Panginoon ay may kanya-kanya silang gawain. Kaya hindi pwedeng suluhin ng kahit na sino, kahit na mismo sa ating kaparian, may kanya-kanyang destinasyon. Hindi pwedeng pumasok yung isang pare sa hindi niya parokya. May kanya-kanya silang destinasyon. Hindi sila pwedeng magpakialaman. Kaya ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi Diyos ng kaguluhan. Yun. Ganda po ng paliwanag. Totoo po yun. Yung meron division of kung tawagin sa pagtatrabaho, division of labor. May kanya-kanya yung tungkulin na ipinagkakalob sa iyo. I-concentrate mo yung iyong tungkulin doon sa iyong pinagkalob sa iyo. Yun ang pinakamaganda kasi katulad nung sinasabi niyo, Kuya Bert, yung hintil na yan at yung Samaritano na yan. Bakit si Pablo ang pinili na siyang magpunta roon? Meron layunin ng Diyos sa pagkakapili sa kanya. Kasi ito'y Antikristo dati. Antikristo yan eh, ano? Na Antikristo siya. So, merong layunin katulad ng sabi mo. Na meron siyang layunin. Kasi ito kasi matalinong tao ito eh. Matalino ito. Si Pablo. Kaya ito ang kanyang ipinadala. Ayon sa mga nabasa kong mga artikulo, isang abogado to. Ayun. Kasi sa ngayon man, meron din ng mga salaganat na maraming mga inorganize na mga paglilingkod sa Diyos.
maraming mga inorganize na ganyan, ng iba't ibang mga reliyon. Kumbaga ako'y Bisaya, taga-Bisaya ako. At meron silang mga gawain doon. Ako yung ipinadadala ro sa Bisaya. Kasi marunong ako mag-Bisaya. Marunong. Mag-Bisaya, di ba? Ganyan yun. Yun ang tamang sinasabi niyo, Kuya Bert. Na hindi ka susuguin doon nang hindi mo na i-adjust yung kanilang mga costumbre doon sa lugar na yon, para may adjust mo yung sarili mo upang makahikayat ka ng mga tao. Ayun. Si Pablo naman, yung katalinuhan ito na dinala roon, ginamit naman ito ng Panginoon sapagkat ito'y marami mga inuusig na... Siya ang unang umusig sa unang santo ng Santa Iglesia. Si San Esteban. San Esteban. Yan. Iyon.